Bagong awitin, magsiawit kayo sa Panginoon. Sa daigdigan, awitan ng Panginoon, ang puri na kanyang mahal, ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon sa daigdigan. Ipahayag sa lahat ng mga bansa ang kanyang kadakilaan at sabihin sa lahat ng tao kahangahan niya gawa. Magsiawit kayo sa Panginoon sa bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon sa daigdigan. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon at maririnig natin sa mga pagbasa ngayong linggo na ang mga taong totoong mapalad ay yaong mga umaasa sa Diyos. Walang ibang inaasahan kundi tanging Diyos lamang. Kaya tayo bilang mga angka ng Diyos, bilang magkakapatid at kabahagi ni Kristo, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ng Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinarulutan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuri ka namin,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may lobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay, bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiyupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay, ang katulad niya ay halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa poon. Pagpapalai ng umaasa sa kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. Sapagkat mamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umalan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masasamang tao. Ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay? Kung hindi bubuhaying muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo,
si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalaang, gantimpala ninyong tanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming taong buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapopuotan, ipinagtatabuyan, at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po muna ang lahat. Maligayang pagdating po sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon ho ay linggo, araw ng Diyos, araw ng pakikipagtagpo sa Diyos. Kaya lahat nga ng umaasa kay Jesus Nazareno, pumalakpak ng malakas. Sa linggong ito,
pinapaalalahanan tayo ni Jesus Nazareno na kung saan naroroon ang ating kayamanan, naroroon din ang ating mga puso. Sino at ano ba ang itinuturing nating kayamanan? Pamilya ba? Magulang ba? Mga mahal ba natin sa buhay? Mga ari-arian ba? Kasintahan ba? Negosyo ba? Sino at ano ba ang itinuturing nating kayamanan? Dahil kung malinaw sa atin kung sino ang mga pinapahalagan natin sa buhay, matutukoy natin kung nasaan ba talaga ang puso natin. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng propeta Jeremias, sinabi ng Panginoon kay Jeremias, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Na kanino ba talaga ang pagtitiwala natin? Sa Diyos ba o sa kapwa? Dahil sinasabi ng Diyos kay Jeremias, kung kapwa lang ang pagkakatiwalaan natin at hindi ang Diyos, baka madali tayong masisiraan ng loob. At ganun din sa mga tinuturing nating yaman sa buhay. Kung ang itinutukoy lamang nating yaman sa buhay ay ang mga makamundong bagay, baka dadating ang panahon na iiwanan din natin at ipapamigay din natin sa iba. Dahil kung ang pag-asa lamang natin ay sa mundong ibabaw, baka pansamantala lang iyan. Kaya hindi nyo ba napapansin, kahit anong kain ninyo sa labas, kahit anong inom ninyo maghapon, kahit kaya nyo nang bilhin ang mga kaya niyong mabili, at the end of the day, never kayong nakontento. Lagi kayong naghahangad ng higit pa sa kung ano ang meron kayo. Dahil baka minsan, ang nagpapasaya na lamang sa inyo ay mga bagay na pansamantala lamang. Parang love life. Kapag nagkasawaan na ba kayo, ipamimigay mo na lang din ba sa iba? Kapag hindi mo na nakukuha ang gusto mo, kapag hindi ka na binabate every morning, kamusta ka na? Kumain ka na ba? Saan tayo mamaya? Magkakasawaan na ba kayo? At ipapamigay na lamang ba sa ibang tao? Nasaan at nakanino ba ang kayamanan natin? Kaya nga dinugtong pa ni Jeremias, sabi ng Panginoon kay Jeremias, ngunit maligaya ang taong nananalig sa puon, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Ibig sabihin, yung mga taong totoong maligaya, yung mga taong totoong mapalad, ay yung mga taong umaasa lamang sa Diyos. Kaya tama ang sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo.
Sino ba ang mga totoong mapapalad? Ang mga dukha, ang mga nagugutom, ang mga tumatangis, ang mga kinapopootan, ang mga pinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao. Dahil ang mga taong ito walang ibang inaasahan kundi ang Diyos lamang. Tama rin ang sinabi ng salmista sa Salmo Responsorio, mapalad ang umaasa sa Panginoon. Dahil ang Panginoon lamang, si Jesus Nazareno lamang, ang makapagbibigay ng walang hanggang kasiyahan. At kapag natagpuan mo na ang kasiyahan mo kasama si Jesus Nazareno, kaya ko hong itiyak sa inyo na magiging kontento at satisfy kayo sa buhay. Kaya nga dapat sa mga ginagawa nating pagpasya at pagdedesisyon sa buhay, dapat laging naroroon ang Diyos. Dahil kung wala doon si Jesus Nazareno, kung wala doon ang Diyos, magtaka na ho kayo. Magtaka na ho kayo. Baka nagtitiwala at umaasa na lamang kayo sa mga makamundong bagay. Baka ang mga pinipili lamang natin ay yung mga bagay at yung mga taong pansamantala lamang tayo magiging masaya. Kaya sino ang mga totoong mapapalad ay yaong mga walang ibang inaasahan kundi si Jesus Nazareno. At alam niyo ho, dito sa Quiapo, araw-araw, Biyernes-Biyernes, Linggo-Linggo, nakikita ko ang mga totoong mapapalad. Kaya kung di nyo ho mapapansin, sa pagsisimula ng banal na misa, pinagmamasdan ko ang muka ng mga deboto. Kapag nagwiwisik pagkatapos ng misa, pinagmamasdan ko ang mukha ng mga deboto. At meron akong gustong ikumpisal sa inyo. Alam nyo ho, sa tuwing pinagmamasdan ko ho ang mukha ninyo, nandiliit ho ako, nahihiya ako, dahil palagay ko, pakiramdam ko, ang liit-liit ng pananampalataya ko kaysa sa pananampalataya ng mga debotong naririto araw-araw at linggo-linggo. Nakikita ko ho sa inyo ang mga totoong papapalad, ang mga taong walang ibang inaasahan kundi si Jesus Nazareno lamang. Kaya mga minamahal kong kapatid, ang konsepto natin ng kaligayahan, ang konsepto natin ng pagiging mapalad ay hindi lamang laging nakabatay sa kung ano ang meron kayo at kung ano ang katayuan nyo sa buhay. Bagkus, ang batayan ng pagiging mapalad ay nakikita sa pagiging dukha, sa pakikiisa sa mga nagugutom, sa mga kinapopootan, sa mga inaalimura at ipinagsasawalang bahala sa lipunan. In short, sa mga taong walang ibang inaasahan kundi
ang Diyos lamang. Kaya kung tatanungin niyo ako, Father, may pag-asa pa ba? Si Jesus Nazareno ang pag-asa natin. Dahil sa tuwing narito tayo sa tahanan at dambana niya, pinapanibago ni Jesus Nazareno ang pag-asa ng bawat isa sa atin. Malabo pa man ngayon, hindi pa man natin maunawaan sa kasalukuyan, pero darating at dadating ang araw at panahon na magugulat na lamang tayo sa himalang gagawin ni Jesus Nazareno. Mapapasabi na lamang tayo, salamat sa Diyos at kay Jesus Nazareno lamang ako umasa. Magsitayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, kami dumadalangin o Diyos sa mga mapagpala upang sa pamamagitan ng matiwasay na pamumuhay, mapabilang kami sa mga tunay na mapalad sa iyong paningin. Buong kababaang loob kaming dumadalangin. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga pastol ng simbahan, patuloy nawa silang kumapit sa iyo, Ama, na siyang nagpapalakas sa kanila upang magampanan nila ang kanilang tungkuling maglingkod ng may integridad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga nagnanais na maglingkod sa aming bayan, biyayaan mo nawa sila ng karunungan, integridad at katapatan upang matupad ang kanilang mga adhikain, lalong-lalo na yaong mga para sa lubos na mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa aming lahat na nagtitipon ngayon, tulungan mo kami sa aming adhikaing magpakabuti sa pamamagitan ng patuloy na pagmamahal sa kapwa upang mapabilang kami sa mga taong mapapalad sa harap mo. O Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga kapatid naming pumanaw, kahabagan mo nawa sila, upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansiriling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Ama, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong kawan na patuloy na umaasa sa iyong walang hanggang awa. Sa pamamagitan ng aming mga panalangin, maaalala nawa naming tunay kaming pinagpala sapagkat nariyan lagi para sa amin
si Jesus Nazareno na anak mo at aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway taguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ng loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo,
Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Nang merong ngiti sa ating mga labi, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsilod po muna ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
ko na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ng kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain at pag-ingatan kayo lagi ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na Eukaristiya, umayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangan ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,